Sa shelter, mayat maya ang dating ng tao. Siksikan na sa labas nito. Pumili kayo. Pakiusap, wag magtulakan. May espasyo pa sa loob. Kung may mga hunters dito, mangyaring tumulong sa entrance ng shelter. Sabi ng isang lalaki. Sa isip ni Jae-hwan, ipalagay na si Ciel ay isang salamangkero. At ito ay sapat na malakas upang talunin ang isang malaking halimaw sa isang iglap. Parehas ng kanyang mga magulang ay hunters. Kaya baka genetic ito. Lolo, paano si mommy at daddy? Tanong ni Ciel. Malapit na natin silang makita. Sagot ni Jae-hwan dito. Tutal parang patuloy na dumarating ang mga halimaw. Iniisip ni Jae-hwan kung gaano tatagal ang lugar na ito. May kalaban na halimaw si Kang Dae-ho. Puno ng mana ang kamao nito. At malakas na sinuntok ang halimaw. Tumilapon palayo ang halimaw. Pinagdikit naman ni Dae-ho ang kanyang dalawang kamao nang matapos ang pag-atake. Hindi makapaniwala si Jae-hwan. Maging ang mga taong nakasaksi ng laban. Tinalo niya ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Gulat na sabi ng mga tao. Anak ko yan. Ang sabi ni Kang Chol-i. Na may pagmamalaki. Nakita ni Ciel ang nagsalita. Kaya napatingin siya dito. Lolo Kang Chol-i. Masayang bati ni Ciel sa matanda. Napangiti naman si Kang Chol-i. Ciel sambit nito. Mabilis na tumatakbo sa labas si Sojun. Isama ko si Ciel Tanong ni Sojun. Eksakto. Kung kasama mo si Ciel maaari mong matapos si Azanas. Sagot ni Master. Sinasabi mo ba na isang bata ang lalaban sa halimaw? Muling tanong ni Sojun. Si Azanas ay hindi isang ordinaryong halimaw. Ito ay isang world boss. Kahit ang Sword Saint ay hindi kayang pigilan si Azanas. Muling sagot ni Master. Sabi mo baka si Ciel ang hinahabol ng world boss. Hindi ko hahayaan si Ciel sa isang halimaw na ganyan. Ang sabi ni Sojun. Naiintindihan kong mabuti na gusto mong protektahan si Ciel Pero buhay ni Yuanhai ang nakasalalay dito. Napakayabang isipin na kaya mong tapusin si Azanas ng mag-isa. Sabi ni Master. Napapikit si Sojun. At sinabing. Ito ay isang desisyon na ginawa niya para kay Ciel Kaya pag-isipan itong mabuti. At patuloy na tumakbo. Ang sasakyang pangdigmaan ng militar. At helicopter. Ay katulong sa pag-atake sa mga halimaw. Ang mga hunters na dala ang kanilang sandata. Ay nakaantabay para sumugod. Sugod. Ang sabi ng isang hunter. At naglaban ang mga halimaw at hunters. Unti-unting nalalagas ang mga hunters sa pag-atake ng mga halimaw. Hindi makapaniwala ang tatlo. Napamura ang isa. Sa isip ng lalaki. Yung mga demonyo. Ay walang katapusang lumalabas sa hindi inaasahang mga crack. Dahil doon. Hindi sila makalapit kay Azanas. May isang kumikinang na bagay. Ang nagpatomba sa halimaw na malapit sa kanila. Isang palaso. At napatingin sila sa dumating. Ang Knights Guild. Ay dumating upang tumulong. Itinutok ni Anhai ang kanyang pana sa mga halimaw. At isa-isang tinamaan ang mga ito. Mababaka sa mukha ng dalawang hunters ang pagkamangha. Nakapatay siya ng demonyo sa isang palaso lang. Ang sabi ng lalaki. Saan nanggaling ang isang hunter na tulad niya? Ang sabi ng isa pa. Teka. Kakaiba ang kondisyon ni Azanas. Malikot ang mga mata nito. Sa isip ni Suyan. Iyon. Ay parang may hinahanap. Nakita ni Azanas si Anhai. Napaha si Anhai. Nang mapatitig kay Azanas. Parang kung may anong bumalik sa alaala nito. At napasapaw si Anhai sa kanyang mukha. Kuminang ang mga mata ni Azanas. Humanda na itong pumunta sa kinatatayuan ni Anhai. Nasa Syra ang bawat daanan nito. Napapatakbo ang ilan sa mga hunters. At madami ding nagbabagsak ang malalaking bato mula sa mga nasisirang gusali. Napahiga ang isang lalaki. At humihingi ng tulong. Maging ang babaeng hunter ay napaupo din. Napasigaw ang mga nasa labas. At nagtakbuhan palayo. Dahil palapit na si Azanas. Bumalik kayo. Umatras. Ang pambungad na linya ay nalipol na. Humiling ng air raid. At ang lahat ay umatras. Ay nalalayan ni Suyan si Anhai na makasakay sa sasakyan. Napatingin si Anhai sa labas. Yung tagpo kanina. Sigurado si Anhai na yun ang nakita niya sa kanyang panaginip. At tumakbo na ang sasakyan. Nakakabaliw ito. Si Azanas ay patuloy na sumusunod sa atin. Ang sabi ng lalaking nagmamaneho. Kalimutan mo na yon. Kung gusto mong mabuhay.
Bilisan mo. Sa shelter. Sa labas ay binabantayan ito ng mga militar. Nakarating na si Sojun dito kasama si Master. Agad nitong tinawag si Ciela. Nang makita ito ni Ciela ay nakataas ang dalawang kamay nito na sumalubong sa kanyang daddy. At kita sa mukha ni Ciela ang kasiyahan ng makita ito. Sinabi ni Sojun na natutuwa siya na okay lahat ang mga ito. Ayos ka lang, di ba? Tanong ni Sojun sa kanyang ama. Na andito rin sina Kang Chol-i at Dae-ho-hyung. Dagdag na sabi nito. Sumagot naman si Jae-hwan ng oo. Ngunit hindi mo ba nakita si An-hai? Muling tanong ni Sojun. Hindi agad sumagot si Jae-hwan. At napaisip, 2 beses siyang tumawag, pero pagkatapos noon, hindi na namin siya makontak. Ang sagot ni Jae-hwan. Nanlaki ang mata ni Sojun. Labis na nag-aalala ito. Ay huwag sabihin sa kanya na si An-hai ay tina-target ni Azanas. Ibinaba ni Sojun ang buhat na si Ciela. Sinabi ni Sojun sa kanyang naiiwan muna niya saglit ito dito. Nagtanong si Jae-hwan kung saan ito pupunta. Sinabi ni Sojun na kailangan niyang hanapin si An-hai. Pagtalikod ni Sojun, agad sumampa si Master sa balikat nito. Sinabi nito na isama ni Sojun si Ciela. Nagmatigas naman si Sojun at sinabing hindi niya isasama ang anak. Nasa isang sitwasyon kung saan nasa panganib si An-hai, ay hindi niya hahayaang malagay din sa panganib si Ciela. Napansin ni Sojun na sumunod sa kanya si Ciela. Ciela, manatili ka dito hanggang sa bumalik si Daddy. Sabi ni Sojun sa anak. Hindi, sabi naman ni Ciela. Ha, hindi ka ba makikinig? Muling sabi ni Sojun. Hindi din. May nangyari kay mommy. Sasama rin si Ciela. Muling sabi ni Ciela. Sorry Ciela. Nakapikit na sabi ni Sojun. Tinanong ni Sojun si Kang Chol-i kung natapos na ba nito ang sibat na gawa sa Pliren. Sinabi ni Kang Chol-i na nagawa na niya ito. Pero nasa workshop niya ito. Sinabi ni Sojun na ayos lang yun. Naalagaan muna ng mga ito si Ciela. At tumakbo na si Sojun. Si Ciela naman na hawak ng kanyang lolo Jae-hwan, ay pilit tinatawag ang kanyang daddy. Naisama din siya nito. Nalungkot si Ciela nang makalabas na si Sojun. Nangingilid ang mga luha nito sa kanyang mata. At tuluyan na itong umiyak ng malakas. Na kahit sa labas ng shelter ay rinig ito. Itinapon ni daddy si Ciela. At iniwan. Umiiyak na sabi nito. Samantala, patuloy na hinahabol ni Azanas ang sinasakyan ni An-hai. Sa bawat yabag nito ay nasa Syra ang dinadaanan. Nakakita ng eskinita ang nagmamaneho. Kaya naman agad silang pumasok dito. Mabilis ang patakbo ng sasakyan. At kung saan-saan na itong eskinita sumuot para maiwasan si Azanas. Nagtanong ang isang lalaki na kung bakit patuloy pa din silang sinusundan ni Azanas. Sumagot naman ang lalaking nagmamaneho. At sinabing hindi niya alam. Maging si Song Suyen ay nagtataka na din. Sa isip nito ay may kakaiba talaga. Parang may hinahanap si Azanas. Kung gayon, ay may hinahabol ito na kasama nila. Muling lumiko ang sasakyan. May bumabagsak na naglalakihang bato sa kalsada. Muntik na matamaan ang sinasakyan nila. Mabuti na lang at nagawang maiwasan ito. Ngunit meron pa pala sa unahan na hindi nila napansin. Tumama ang sinasakyan nila dito. Kaya napatigil ito. Lumabas sa likuran ng sasakyan ang 3 sakay nito. Kabilang na sina An-hai at Suyen. Nakasapo sa kanyang mukha ang kamay ni An-hai. Gayon din si Suyen. Anong ginagawa mo? Tanong ni Suyen. Ngayon, ano ang gagawin natin? Tanong ng isa pa nilang kasama. Sa tingin ko, mas mabuti ang maghiwa-hiwalay tayo. Tama ba? Dagdag na sabi nito. Napatingin si Suyen kay Azanas. At napaisip ito. Sinundan nito ang tinitingnan ni Azanas. Teka. Ang direksyon na tinitingnan ni Azanas. Nagulat si An-hai. Nang itulak siya ni Suyen. Biglang nanlaki ang mata ni Azanas. Napangisi si Suyen nang makita ito. Nagtanong si An-hai kung anong ginagawa nito. Nang itaas ni Suyen ang kanyang kamay at ituro siya. Siya, ang sabi ni Suyen. Ano ka mo? Nagugulumihang tanong ni An-hai. Kanina pa nakatingin sa'yo si Azanas. Ikaw ang hinahabol ni Azanas. Sagot ni Suyen. Halos mamatay kaming lahat dahil sa'yo. Ang sabi ng isa pa. Hindi. Maling pagkakaintindi lang yan. Ang sabi ni An-hai. At akmang lalapit sa mga ito. Ngunit pinaputukan siya ng lalaki.
Kaya napatigil ito. Nagulat si Anhai sa ginawa nito. Huwag kang lalapit. Alam kong may kakaiba. Nangyari ito dahil sa'yo. Ang sabi ng lalaki. Habang nakatutok ang baril kay Anhai. Oo. Bakit ka pumasok sa sasakyan namin? Ang sabi naman ng isa pa. Kung gusto mong mamatay, gawin mo mag-isa. Dagdag na sabi nito. Hindi makapaniwalang nakatingin si Anhai sa mga ito. Napalingon si Anhai sa likuran nang may naramdaman siya. Malapit na si Azanas sa kanya. Nanlalaki ang mga matang nakatingin si Anhai kay Azanas. Sa isip ni Suyen, gagamitin sana niya ito bilang modelo ng guild nila. Pero sa tingin niya isa itong bomba na magpapabagsak sa kanilang lahat. Napakamalas naman. Pasugad na si Azanas sa direksyon ni Anhai. Si Anhai naman ay parang naestatwa sa kanyang kinatatayuan. Nasa Syra ang bawat dinadaanan ni Azanas na gusali at kalsada. Sa shelter, patuloy na umiiyak ng malakas si Ciela. Natatarante sina Jaehwan at Kang Chol-i. Paano natin siya maaaliw? Tanong ni Kang Chol-i. Karaniwan. Umaayos siya kung bibigyan natin siya ng ice cream o ang teddy niya. Sagot ni Jaehwan. Ice cream. Sige, bibili ako. Muling sabi ni Kang Chol-i. Napatingin na lang si Master nang umalis ito. Nilapitan ni Master si Ciela. At sinabing huminahon ito. Pero, si Mommy at Daddy, ay, paano kung hindi sila makabalik? Umiiyak na sabi ni Ciela. Sa isip ni Master ang emosyon ni Ciela ay madaling mabago. Kaya ang mana nito ay walang pigil. Kung wala siyang gagawin ngayon, ang shelter ay nasa panganib. Bagamat tutol si Lee Sojun, wala nang ibang pagpipilian. Ciela, huminga tayo, at kontrolin ang iyong mana. Kung gagawin mo, ay dadalhin kita kung nasaan si Lee Sojun. Kaya mo yun, di ba? Ang sabi ni Master. Oo, kaya ko. Kaya pakiusap dalhin mo ako kay Daddy. Ang sabi naman ni Ciela. Sige, simulan na natin. Muling sabi ni Master. At ginawa naman ni Ciela ang sinabi ni Master. Kumalma na ito. Ayos. Good job. Muling sabi ni Master. At nabalot sila ng mahika. Heto na. May ice cream na ako. Ang sabi ni Kang Chol-i. Nang makabalik ito, Ciela, bumili ng ice cream si Lolo Chol-i. Masayang sabi ni Jaehwan. Nagtaka ito nang wala si Ciela. Sa kinatatayuan nito, Ciela, tawag ni Jaehwan. Nakatingin si Azanas kay Anhai. Sumugod na ito. Nakatitig lang dito si Anhai. At hindi makagalaw. Samantala nagtago naman si Suyen. Nang matapos ang pag-atake, ay lumabas at tumayo ang mga ito. Hindi makapaniwalang nakatingin si Suyen. Ang pana ni Anhai. Nakadikit ito sa malaking palad ni Azanas. Ginawang panangga ito ni Anhai. Nipaurong ng kaunti si Anhai. Humanda ng sumugod ito. Hindi pa din makapaniwala si Suyen. Talagang pinalihis nito ang kamay ni Azanas sa pamamagitan ng kanyang pana. Napapatanong na sabi nito. Ang personal system ni Anhai. Titulo ng kasanayan, Concede. Natatanging kasanayan, Blanco. Nagsimula na ang tutorial quest. Ang sabi ng system. Napakaraming multo ang lumabas. Muling sinabi ng system na. Mangyaring buksan ang iyong personal system. Nagulat si Anhai sa nakita. Mga multo. Bakit multo? Hindi nga siya makapasok sa mga haunted houses. Anong gagawin niya? Nanigas ang katawan niya. Kaya hindi siya makagalaw. Mangyaring buksan ang iyong personal system. At gamitin ang iyong kakayahan. Napatingin si Anhai sa kanyang personal system. Hindi niya makita ang kanyang titulo. At ang kanyang kakayahan. Anong pinapahintulutan niya? Unti-unting lumalapit ang mga multo kay Anhai. Mariing napapikit si Anhai. At nangilid ang luha sa kanyang mata. Kasanayan. Concede. Sabi ni Anhai. Pagmulat ng kanyang mata ay nawala na ang mga multo. Napaha si Anhai. At tiningnan ang dalawang palaso na hawak niya. Nakatayo ito. At hindi makapaniwala. Sa isip ni Anhai. Anong nangyayari? Nakatayo si Anhai. Hawak ang kanyang pana. Tumingin ito sa direksyon ni Suyen. Nakita ni Suyen ang mga mata ni Anhai. Nagulat ito. Sa isip ni Suyen. Anong meron sa malamig na tingin sa mga mata nito? Para itong ibang tao. At umatake na si Azanas. Humanda na din sumugod si Anhai. Tumalon-talon ito. Hawak ang kanyang pana. Sinugod nito si Azanas.
Hindi maari. Isiping kinakalaban nito si Azanas ng harapan. Ito ba, ay tao talaga? Ang sabi ni Suyen, na hindi makapaniwala. Mabilis na tumatakbo si Sojun. Hinihingal na si Sojun. Nang may mapansin siyang helicopter. Ha-Irem si. Tawag ni Sojun. Lee Sojun. Sambit ni Ha-Irem. Anong meron? Bakit may helicopter? Tanong ni Sojun. Nakatanggap ako ng kahilingan para sa tulong. Kaya pupunta ako. Sagot ni Ha-Irem. Kung gayon, pwede mo rin ba akong ihatid? Muling tanong ni Sojun. Ano? Saan? Sagot ni Ha-Irem. Napatingin si Ha-Irem. Nang kung may ano sa loob ng helicopter. Daddy. Umiiyak na sabi ni Ciela. Ciela. Nagulat na sabi ni Sojun. Nang makita ang anak sa tabi niya. Saan siya nanggaling? Tanong ni Ha-Irem. Ha, hindi mo alam team leader. Sagot ng lalaki. Ano, mag-isa ba ako? Muling tanong ni Ha-Irem. Paano ka nakarating dito? Sinabi ko sa iyo na ito ay mapanganib. Sabi ni Sojun kay Master. Wawasakin ni Ciela ang shelter. Kaya wala akong pagpipilian. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit kung hindi natin matatalo si Azanas, mamamatay si Yuanhai. At hindi ko din sinasabi kay Ciela na patayin ito. Matatanggap mo ang kanyang tulong. At sumalakay. Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong anak na iligtas ang kanyang ina. Yan din ang gusto ni Ciela. Mahabang sabi ni Master. Daddy, sambit ni Ciela. Saglit na nag-isip si Sojun. Sige, Ciela, matutulungan mo ba si Daddy? Tanong ni Sojun sa anak. Bumalik na sa normal ang mata ni Anhai. Sinabi ng system. Na wala ka ng sapat na mana. Kasanayan, ang pagtanggap ay automatikong makakansela. At paluhod na bumagsak si Anhai. Tumutulo ang pawis sa mukha nito. Sa isip ni Anhai. Anong nangyari? Hindi siya makapaglagay ng anumang lakas sa kanyang katawan. Palapit na sa kanya si Azanas. At kumikislap ang mga mata nito. Kinakabahang. Nipaurong si Anhai. Napatingin siya sa tabi. At nakita niya ang sira niyang pana. Lalong kinabahan si Anhai. Napaluhod na lang ito. Nanghihina na siya. At naiiyak. Ibinuko na ni Azanas ang kanyang malaking bibig. At handa nang kainin si Anhai. Nawawala na ng pag-asa si Anhai. Napatingala si Anhai. Nang may makitang helicopter malapit kay Azanas. May tumalon na lalaki mula dito. Anhai. Sigaw nito. Nagulat si Anhai nang makilala ito. Sojun. Aniya ni Anhai. Nagulat si Anhai. Nang makita nito kung sino ang tumalon mula sa helicopter. Ito ay walang iba kundi si Sojun. Habang sakay sa helicopter ay kinausap ni Master si Sojun. Lee Sojun. Paano naman ang sibat na clearin mo? Tanong ni Master. Andito lang. Sagot ni Sojun. Okay. Ciela maglagay ka ng mas maraming mana sa sibat na ito hanggat kaya mo. Utos ni Master. Nag-okay naman si Ciela. Hinawakan na nito ang sibat ng kanyang daddy. Makinig kang mabuti Lee Sojun. Mayroon ka lamang isang pagkakataon upang patayin si Azanas. Kung ito ay magiging isang matagal na labanan. Kung gayon hindi ka mananalo. Ibigay mo ang lahat sa pag-ataking ito. Gumamit ka ng anumang diskarte na magagawa mo. Ang sabi ni Master kay Sojun. Sa isang tabi ay pinuno ni Ciela ng mana ang sibat. Tinawag ni Ciela ang pansin ni Master. At sinabing tapos na siya. Ibinigay na ni Ciela ang sibat sa kanyang daddy. Kung gayon, ipapaliwanag ko ngayon ang plano. Lee Sojun. Gamitin mo ang pinakamalakas na kakayahan mo laban kay Azanas. At Ciela, kapag ginamit ni Lee Sojun ang kanyang mana, ay project mo ang iyong mana sa kanya. Ang sabi ni Master. Nangangambang tinawag ni Ciela ang kanyang daddy. Napatingin si Sojun dito. Hinawakan ni Sojun ang maliit na kamay ng anak. At sinabing, okay lang. Ciela, magtiwala ka lang kay daddy. Tapusin na agad natin ito. At uuwi na tayo kasama ng mommy mo. Sumigla si Ciela. At nawala ang pangambang nararamdaman. Opo. Ang sabi ni Ciela. Malapit na si Sojun sa nakatalikod na si Azanas. Punong-puno ng mana ang sibat nito. Sa isip ni Sojun ay kaya ba talaga niyang patayin si Azanas? Sa baba naman ay hindi makapaniwalang nakatingin si Anhai. Hindi. Kailangan ko. Malakas na sabi ni Sojun. Daddy. Tawag ni Ciela. Ciela.
Tawag naman ni Sojun. Itinapat ni Ciela ang kanyang kamay na puno ng mana kay Sojun. Si Sojun naman ay parang isang comet na kumikislap sa napakalakas na pinagsamang mana nila ni Ciela. Bumubulusok si Sojun pababa. Napaingit si Sojun ng may kakaibang naramdaman. Ang mana ni Ciela ay nagpapatigas sa braso niya. Naramdaman niya ang agarang pagpapahusay na nananalaytay sa ugat niya. Hindi. Masyadong malakas ang mana ni Ciela. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang kontrolin. Mabibigo siya sa ano't anuman. Naalala ni Sojun ang sinabi ni Master. Naibigay ang lahat sa pag-ataking ito. Gumamit ng anumang diskarte na magagawa niya. Lahat ng meron siya, ay ibibigay niya lahat dito. Sinabi ng system, na mangyaring piliin ang dami ng mga kaluluwa na gusto mong gamitin. Kasalukuyang bilang ng mga kaluluwang naipon 7,866. Sinabi ni Sojun na lahat ito ay gagamitin niya. Mailigtas lamang niya si Onhai. Nag-uma pa sa lakas si Sojun. Si Azanes ay halos masilaw sa liwanag na dulot ng mana ni Sojun. Palapit na ng palapit si Sojun sa kinatatayuan ni Azanes. Thrust Extreme. Malakas na pag-atake ni Sojun. Natigilan at hindi makapaniwala sina Ha-IRMC at kasama nito. Maging si Hiyon. At ang kasama nitong hunter na nakaturo sa itaas. Gayon din sina Suya na napatigil sa pagtakbo. Si Onhai ay nakatingala din dito. Ang mga hunter na nasa labas ay nakatingala din. Sa isip ng mga ito, ay isang comet, napakaliwanag, at napakalakas ng pag-ataking ginawa ni Sojun. Nabalot ng liwanag ang paligid. Sa isip ni Hiyon, itong malamig na hangin na ito. At parang nahulaan na ni Hiyon kung sino ang nasa likod ng ataking iyon. Samantala, si Azanes naman ay nabalot ng yelo. Sinabi ng system na, pinatay mo ang world boss na si Azanes. Tapos na ang world quest. Unti-unti nahuhulog pababa ang walang malay na si Sojun. Dali-dali namang tumakbo si Onhai. Upang masalo si Sojun. Sojun. Tawag ni Onhai. Napaluhod si Onhai. Sa lakas ng pagbagsak ni Sojun sa kanya. Hinahapong binaba ni Onhai si Sojun. At napatingala siya sa helicopter. Mommy. Daddy. Tawag ni Ciela mula sa itaas. Ah. Ciela. Tanging nasabi ni Onhai. Bago mawala ng malay. Mommy. Mommy. Tawag ni Ciela. Nang makitang nakahiga parehas ang magulang sa kalsada. Naiiyak na ito. Ayos lang Ciela. Naubos lahat ng mana nila kaya nahimatay sila. Ang sabi ni Master. Master. Sambit ni Ciela. Sa isip ni Master. Muntikan na talaga yon. Kahusayan sa kasanayan. Ang sibat na Pliren. Ang singsing ng hari. At mana ni Ciela. Kung kulang sila kahit isa sa mga iyon. Imposibleng mapatay si Azanes. Dapat siyang matuwa na matagumpay nilang napatay ito. Malamlam ang mga mata ni Master. Ngunit, pero ngayon ang butterfly effect. Ay labis na magaganap na hindi ito makokontrol. Sinabi ng system na, napigilan mo ang pangalawang kasawian ni Ciela. Isang natatanging kasanayan ang nalikha. Nilamon ng singsing ng hari ang malaking bahagi ng iyong sangkatauhan. Nakaupo si Onhai sa upuan. May lamesa sa harapan niya. At nag-iisa ito. Nasaan ako? Tanong ni Onhai, na napatingin sa paligid. Pagharap niya ay may nakaupo na sa harapan niya. Ito ay parang siya din. Ah, ikaw ba ang pinahintulutan ko ng katawan ko? Ito ay isang mapangahas na tanong. Ngunit sino ka? Tanong ni Onhai sa babae. Hindi umimik ang babae. Sa isip ni Onhai ay hindi ba ito makasagot? Baka may gusto kang sabihin. Muling sabi ni Onhai, Ciela, balang araw. Hahayaan mo ba akong makilala si Ciela? Ang sabi ng babae. Ciela, patanong na sabi ni Onhai. At may pumalibot sa kanila na mahika. Napaha si Onhai. Teka, sigaw ni Onhai. Ngunit tuluyan ang nawala ang babae. Sa isang mataas na gusali. Nagkikislapan ang kamera. Ha-IRMC, pakitingin dito. Ang helicopter na lumilipad-lipad sa itaas ng lungsod sa panahon ng pagsalakay ay sa iyo. Tama. Nakita mo ba yung hunter na pumatay kay Azanes? Ang sabi ng mga reporter. Napangiti si Ha-IRM. Sa isip nito, si Lee Sojun. Ang gago na iyon. Para sa isang taong lumipat sa iba't ibang fields. Dahil ayaw niya ng atensyon ng mga tao. Ay talagang gumawa ito ng malaking kaguluhan dito.
Ang unang mundo ng World Quest at ang muling pagkabuhay ni Azanas. Ang nakakuha ng atensyon ng buong mundo ay ang taong iyon. Isang malaking palaisipan sa lahat kung sino ang hunter na pumatay kay Azanas. Sa isang silid, ay nakahiga si Sojun. Nasa tabi nito sina Anhai at Hion. Wala pa din itong malay. Si Sojun opa, mukhang hindi pa siya magigising. Ang sabi ni Hion. Oo, sabi naman ni Anhai. Si Sojun, na nag-cleared ng World Quest, ay tinatago ng mabuti ni Irem Ani. Hion, paano kung hindi magising si Sojun? Sinabi ng doktor, na walang anumang seryosong issue. Nagising ako agad. Pero 2 araw na si Sojun. Nangangambang sabi ni Anhai. Sigurado akong walang problema. Masiglang sabi ni Hion. Malay mo, baka magising siya pagkatapos marinig ang pangalan ni Ciela. Dagdag na sabi ni Hion. Tama ka, hindi ko naisip yon. Ang sabi ni Anhai. Ha, Ani, joke lang yon. Muling sabi ni Hion. Lumapit si Anhai kay Sojun. Sojun, gising na. Kailangan nating puntahan si Ciela. Ang sabi ni Anhai. Sinabi ng system. Na-absorb mo ang isang bahagi ng mga alaala ni Ciela. Nahihilo ako. At mabigat ang ulo ko dahil sa mahika ng pampatulog. Kung gaano katagal, na ba siyang nakatulog? Ang sabi ni Ciela. Habang nakapikit, may humawak sa ulo ni Ciela. Gumising ka, Ciela, sabi nito. Mommy, tanong ni Ciela. Hindi ako ang mommy mo. Muling sabi ng babae. Sino ka ba? Tanong ni Ciela. Ako ay si Erzsébet. Kaya mo bang tumayo? Eto, hawakan mo ang kamay ko. Ang sabi ni Erzsébet. Napatingin si Ciela sa nakalahad na kamay ni Erzsébet. May naalala ito. Ayos lang. Ang sabi ni Ciela. Na hindi tinanggap ang kamay ni Erzsébet. Sinabi ni Erzsébet. Na ayos lang. Hindi niya ito sasaktan. Bagkus ay tutulungan niya ito. Nagtanong si Ciela kung bakit. Sumagot si Erzsébet at sinabing tama para sa isang may sapat na gulang na tumulong sa isang batang nangangailangan. Sinabi ni Ciela na walang nakagawa nun sa kanya. Mapagkakatiwalaan mo ba ako? Pareho ako sa iyo. Isang witch. Sabi ni Erzsébet. Gumamit ng mahika si Ciela. Saglit lang. At nawala ito. Napaha si Ciela. Hindi ka pa natutong gumamit ng magic. Alam mo kung paano sugpuin. Pero parang hindi mo alam kung paano kontrolin. Muling sabi ni Erzsébet. Kontrolin ito. Tanong ni Ciela. Anong nangyari? Tanong ng bagong dating. Napatingin ang dalawa ni Erzsébet at Ciela sa mga ito. Isang intruder. Nagising na ang test specimen. Hulihin ang specimen. Utos ng lalaki. Biglang nangamba si Ciela. Madiin iniyapak ni Erzsébet ang kanyang paa sa sahig na may mahika. May mahikang bumalot sa 3 lalaki. Nagulat ang mga ito. At hindi inaasahan ang mahikang iyon. Nawala ang mga ito. Tanging mga kasuotan ang naiwan at bumagsak sa sahig. May lumabas na palaka dito. Hindi makapaniwalang nakatingin si Ciela. Witch ka ba talaga? Tanong ni Ciela. Maniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sagot ni Erzsébet. Muling inilahad ni Erzsébet ang kanyang kamay. Alis muna tayo dito. Ang sabi ni Erzsébet. Saglit na nag-isip si Ciela. At unti-unting inilalapit ang kanyang kamay kay Erzsébet. Tuluyang naghawak ng kamay ang dalawa. Mahigpit na hawak ito ni Erzsébet. Na-absorb mo ang isang bahagi ng mga alaala ni Ciela. Ang sabi ng system. Sojun, gising na. Kailangan nating puntahan si Ciela. Narinig ni Sojun na sabi sa kanya ni Anhai. At biglang nagmulat ng mata si Sojun. Sojun, masayang sabi ni Anhai. Oh, gumana. Masaya ding sabi ni Hion. Sojun, okay ka lang. May masakit ba sayo? Saan? Hindi magkaintindihang tanong ni Anhai. Hindi sumagot si Sojun. Kaya napatingin si Anhai dito. Sojun, tawag ni Anhai. At tumingin si Sojun nang walang anumang emosyon sa mukha.